Hi guys! Welcome back to my channel. Another day, another tutorial na naman po ang ating gagawin. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-resubmit ng US tax form gamit lang ang ating cellphone. Naka-receive kasi tayo ng email galing kay YouTube na mag-expired na yung ating tax form na sinubmit dati. Kaya kailangan na nating mag-resubmit ulit. Search lang natin yung Google AdSense login sa ating Google Chrome. Then click lang natin tong sign in to continue to AdSense. Then click nyo yung inyong email na ginagamit sa inyong YouTube channel account. Click natin yung nasa taas. Then click natin yung desktop site. Click lang natin yung tatlong line dito sa gilid. Then click natin yung payments. Tapos payments info. Click natin yung manage settings. Dito tayo ngayon guys sa United States tax info. Click natin yung parang pencil para ma-edit natin. Click natin yung manage tax info. Click lang natin yung submit new form. And dito guys, may nakalagay dito na pag click natin yung start new form, mawawala na yung dati nating sinubmit. So, click na natin yung start new form para makapag-submit tayo ng bago. Ayan, before you start, ayan, basahin nyo na lang. Then, click na natin yung start form. Dito guys, kailangan nating maglagay ng password. So, dito naman tayo ngayon guys sa United States tax info. Click lang natin yung individual, then next. Tapos, dito sa pangalawa, click natin yung no, and then next. Click natin tong W8 bin, and then start W8 bin form. Dito na tayo sa tax identity. So, dito ilalagay natin yung ating pangalan. Tapos, yung sa country, piliin natin ang Philippines. Then, dito, guys, sa baba yung ating foreign TIN. Yung ilalagay nyo lang dyan yung TIN ID nyo. Kung wala kayong ID, yung sa asawa nyo, o kaya sa nanay nyo. Pwede yun, guys. Pag okay na guys, click lang natin yung next. Ayan, so dito maglalagay lang tayo ng address. Lagay nyo lang dyan yung address nyo. Street address, city, postal code, tsaka province. Dito naman sa mailing address guys, kung pares lang yung address na gagamitin nyo dun sa permanent address, click nyo lang yung square na box. Pag okay na, click na natin yung next. So, dito naman ngayon tayo guys sa tax treaty. Click natin yung yes. Click natin yung square box. And then, dito sa country, piliin natin ang Philippines. Click natin lahat tong tatlong box, yung square box. Pagka-check nyo nyan, kada box, merong lalabas dyan na information na kailangan natin. Click natin tong article paragraph. And then, click natin yung Article 13. Dito sa kabila, click natin yung 15%. And then, dito sa baba guys, meron kayo makikita ang square. Check lang natin yan. Dito na tayo sa pangalawa, click ulit natin yung Article 8. And then, sa kanan, click natin yung 0%. Then, sa baba nyan guys, meron ulit square na box. Check lang natin yon. Dito na tayo sa pangatlo. Click natin yung Article 13. And then, sa kanan, 15%. Tapos, sa baba nyan guys, may square ulit. Check lang natin yon. Tapos, click natin yung next. Dito na tayo sa activities and services performed in US. Click natin yung no. And then, kung makikita nyo may square box dyan, check lang natin. And then, click natin yung next. Dito na tayo sa tax reporting. So, click lang natin yung go paperless. And then, sa baba guys, kung makikita nyo may square box, check lang natin yon. And then, click na natin yung next. So, ayan na yung pinilapan nating form guys. Kung gusto nyo makita, i-click nyo na lang. Check na natin yung square box. And then, next. Dito na tayo sa certify and sign. So, click lang natin yung square box dito sa taas guys.
Tapos yung dito sa baba, wag na nating i-check. Click natin yung yes, I am the beneficial owner. And then, click na natin yung submit. So, wait lang natin guys. Ma-approve din yan agad. So, ayan na guys. Approve na tayo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless.